Kita po na kanselado na raw po ang aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas ng walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at walang balidong dahilan, no? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Well, sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit dahil sa aking political na mga paniniwala, po pwede kong humingi ng asylum sa ibang bansa. At matter of record po na bago pa nagsampa ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, talagang importante na humingi na ako ng asylum kasi naman as early as then, sinabi na nung undersecretary na kaklase ko pa sa UP Law na ipapakancel nila ang passport ko, no? At ayaw ko maging undocumented alien na subject to immediate summary deportation. So, sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yang walang dahilan para hindi bumalik ng Pilipinas. Ang katotohanan po, yan ay karapatang pantao at hindi dapat sasabihin na unjustified po yan. Anyway, respetuhin naman po natin ang desisyon ng korte at ako naman po, alam ko naman po na talagang kinakailangan harapin ko itong pagigipit ng gobyernong ito. Lalong-lalo na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente. Ulitin ko po ha, ayon sa aking mga kaklase ng 17th Congress dyan sa Kamara, ako talaga ay gustong pulbusin, yan ang ginamit nilang salita, ni Speaker Alvarez, ni Liza Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos dahil akong sinisisi sa pulboronic video kung saan pinakita in no uncertain terms na sumisinghot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? At ngayon, ito ng kapatid na nagsasabi na talagang addicted to cocaine ng kanyang kapatid. Bukod pa yan doon sa sinabi ni Presidente Duterte mismo nung linunsad ang hakbang na maisog ng Enero ng 2024 na ang kandidatong binanggit niya na gumagamit ng droga ay si Marcos Jr. At yan ay isang ayon sa ebidensyang pinakita sa kanya ng PIDEA nung siya ay mayor dahil sa syudad ng Davao na gumagamit ng cocaine itong mga barkadang Marcos Jr. Bukod pa po ito sa sinabi nga ni Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi na sumisinghot din ng cocaine itong si Marcos Jr. Bukod pa ito sa sinabi ni Cathy Binag na siya ay inalok ng cocaine ni Liza Araneta Marcos. No? Sa tingin ko po, talaga namang pong inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zaldico, baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin. Kasama na yung kaso ko di umano dahil hindi ko pa naman nakikita yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right lahat ng akusado. No? So sa akin po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit ng kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang ebidensya na ginamit ang mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una yung pagsama ko kay Cassandra Ong para sa
rescheduling of payments sa PAGCOR na wala naman pong illegal yan. At pangalawa, yung pag-represent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong ejectment na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa hukuman. Yan po ay trabahong abogado. Wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa at kaya lang talaga gusto nila yan dahil nung panahon na dinidiin ako sa Huwad Committee, na-realize nila na hindi nila po pwedeng kanselahin ang aking passport na walang kasong kriminal. Ang solusyon, magtanim kaso. At yan nga po ang kasong tinanim nila kasama na yung incitement to sedition. Ulitin ko po, hindi rin incitement to sedition yung ginawa kong pagpo-post ng pornographic video. Yan po'y kabahagi ng aking malayang pananalita. Dahil ang aking Facebook page po at ang aking YouTube ay kabahagi ng aking kalayaan ng malayang pananalita. Yan din po ay isang ayon sa karapatan ng taong bayan na makakalap ang impormasyon sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang issue po ng pagiging drug addict sa cocaine ni Presidente Marcos Jr. ay isang bagay na nakaka-apekto sa bawat aspeto ng buhay ng lahat ng Pilipino. Yan ba ang dahilan kung bakit kinakaladkad tayo ni Marcos Jr. sa kuko ng giyera laban sa China na wala naman tayong kinalaman? Yan bang dahilan kung bakit ang taong bayan ngayon, isa sa 2 Pilipino ay nagugutom dahil wala talagang reformang nagagawa ang presidente na baka naman kasi talagang palaging bangag at palaging high. Yan bang dahilan kung bakit ang problema ng korupsyon ay walang solusyon? Yan bang dahilan kung bakit yung national budget ng 2025 ay naging pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? Yan bang dahilan kung bakit yung mga nataong nakapaligid sa kanya ay talagang nagtatamasa, talagang yumaman ng gusto, linamon, parang mga baboy ang salapi na nakalaan sana sa flood control at iba pang mga infrastrukturang mga proyekto? Yan bang dahilan kung bakit 3 trilyon na ang nagastos, 1 trilyon pala na ang nagastos sa nakalipas na 3 taon para sa flood control, lumalangoy pa rin sa tubig baha ang ating mga kababayan. Importante po na pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay bangag at ngayon, hindi lang naman po yung pulboronic video ang ebidensya, pati na po sarili niyang kapatid. At ngayon naman, ang sinasabi niya, hindi yan ang kapatid ko. Hindi yan ang kapatid kong kilala ko si Amy. Unang-una sa tingin ko po, para sabihin niya na yung Amy Marcos na nagsalita sa Luneta ay hindi niya kapatid, pureba po yan at talagang matindi ng epekto sa kanya ng cocaine. Yan po'y hallucination. At kung titignan niyo po talaga sa internet, sa Mayo Clinic, ang hallucination po talaga ay isang side effect ng chronic cocaine addiction. Yan po'y ebidensya na naman na siya ay high para sabihin niya yung kapatid niya ay hindi niya kapatid. Na matindi po yan, no? At sinabi pa niya yan sa isang press conference. So parang hindi na niya tinatago na siya ay nagka-hallucinate. Baka naman sabihin niya, sasalita ng ganyan, na siya ay bangaga isang AI. Well, paulit-ulit naman po na sasabihin niya ni Amy Marcos, di naman magbabago ang sasabihin niya at hindi niya mapapatunayan na AI yung mga sinabi ni Amy Marcos sa harap ng milyong-milyong Pilipino gaya ng hindi po AI yung pulvoronic video na aking ipinakita. Well, sa totoo naman po, inaamin ko na itong pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Pero ako naman po hindi gumagalaw. Narito pa ko lang po ako sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong dahil ang aking pangako ay samahan siya hanggang huli. At kahit anuman pong mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Hindi ko lang po alam kung ako talaga ay pwedeng manatili dito sa dahig na katabi niya mismo na araw-araw ay katabi niya. Dahil napakalamig naman po ng panahon din kaya mahibihira na rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya. No? Pero ang importante po, narito pa rin ako sa Europa. Hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako. Sa mga kaibigan, well, for the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag-a-advise na hindi naman automatic ang desisyon ng korte. No? Meron po po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. At syempre, Marcos Jr., yung sinasabi mong hindi yung
yung nagsasabi na ikaw ay bangag, ay hindi mo kapatid, yan ay ebidensya na talaga kinakailangan magpaggamot ka na, at siyempre, ebidensya na dapat magbitiw ka na dahil hindi mo na kaya ang pagiging presidente. Ibigay mo na sa taong hindi bangag si Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magsisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre, nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong-totoo na talaga ang panggigipit sa akin. Pero naniniwala naman po ako na kaya naman nagkaroon ng karapatang pantao, para nga bigyan ng proteksyon ng mga gaya ko, mga taong ginigipit dahil tayo po ay naninindigan sa ating paniniwala na malinis na pamumuno, epektibong pamumuno, at siyempre pamumuno ng tao na nasa tamang pag-iisip. Maraming salamat po. At narito pa rin po ako. Alam ko po na medyo hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang binubuhay nilang kontrobersya sa akin, talagang pati ang buhay ko ay meron ng banta talaga yan. At matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala na lang ng Romanians yung mga addictus benedictus na yan. No? So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. And let's pray for the Philippines. Again, my appeal, Marcos Jr., bangag ka. Right now, you are sick. Pwede ka namin kaawaan. Ibigay mo na ang paging presidente kay Inday Sara Duterte. Otherwise, magagalit ang sambayanan sa iyo at makakatikim ka ng galit ng sambayanan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya na tanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Live from The Hague, ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.